So yun, what's up mga kabiyaya, mga ka-DDS? Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Yan, ito pag-usapan natin to. Ito na. Kakapasok lang, finish na. PhilHealth ni Hontiveros. Pinag-utos hatol ng korte. Jason sa Marcoleta, PBBM. Nako po, ito alam nyo, mainit na usapin tong about dito sa PhilHealth na to no? Sinasabi ng iba dito, fake news lang daw to laban kay Hontiveros dahil binanatan daw, dahil daw mainit daw lang si Hontiveros kay BP Sara, kaya ginagawan daw ng issue si Hontiveros. Anak ng teteng. Kayo nga yung panay gawa ng issue dyan Tapos ibabato nyo na naman kay BP Sara. Anak na. Ba't lagi kaya ganun, no? Tatawa ako minsan dun sa mga vlogger. Kaya napag-isip-isip ko, sabi ko, ayoko na silang rebatan. Kasi parang wala naman Una-una, biruin nyo, isipin nyo maigi. Yung lahat ng video nila nanggagaling lang kay Nino Tae Barsaga. No? Excuse me po sa mga kumakain dyan Doon lang nanggagaling yung mga video, yung mga uploads nila kay Nino. Doon din sila magkukuha ng reaction. Saan nakakita na mga vlogger na naniniwala sa mga baliw sa isang taong may health condition. Kaya sabi ko, ay ayoko na, dito na lang ako mag-reaction sa mga ganito kasi walang kwenta yung mga vlogger sa hindi ko naman nila lahat kasi may mga kaibigan ako na mga BBM vlogger din. No, at hindi rin naman po tayo anti-government, no? At lalong hindi po anti-government yung mga DDS vlogger. Kundi pinagtatanggol lang ho namin dito si Tatay Digong at si BP Sara at ang buong Duterte family sa mga patutsada ng mga ulupong ng mga vlogger. Yun lamang po yung papel namin dito, hindi po kami anti kasi yung iba kasi kapag sinabing pag pinagtanggol mo ang Duterte, sasabihin nila anti-government ka na agad. Anak ng puta, pinagtanggol mo lang si Tatay Digong, anti-government ka na agad. Hindi ba pwedeng pinagtatanggol namin si Tatay Digong dahil sa mga pinaggagawa nyo dyan sa mga pa-fake news nyo? O kaya daw itong PhilHealth na to, yung PhilHealth issue na to ni Risa Hontiveros, no, ay ginawa-gawa lang daw kasi para daw makulong ito si Risa at hindi na banatan si BP Sara. Ang babaw nyo. Ang babaw na explanation nila dito, no? Doon nga lang sa lalaki ni BP Sara daw Si John Amores, walang niya, kakakasal lang nung bata, sisirain nyo na agad yung yung pagsasama nung bagong pamilya na yun. Diba? O ngayon, kayo ba ang may tuturing ng mga vlogger na para sa bayan? Biruin nyo pati yung bata na kakakasal lang pinagano nyo, sinisiraan nyo. Nakisyo kabit ni BP Sara. Tama-tama na kayo. Bago-bago na kayo. 2024 na. Oo. Si Nino, dati panot lang yan. Ngayon kupas na. Alam, panoorin natin. Tila pagpupumilit ni Senator Risa Hontiveros na imbestigahan at padaluhin si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig sa Senado ay tila gumanti ang kapalaran dahil muli na namang naungkat ang isyong kinakaharap nito noon sa PhilHealth dahil tila binanata nito ng SMNI consultant na si Jason Sa. Ayon pa sa kanya, magaling yan sa propaganda si Senator Risa Hontiveros at ngayon lumabas na ang resulta. Nagkaroon na ng Ako, pabor ako doon sa magaling sa propaganda. Alam niyo kung bakit? Kasi isipin niya, wala na kasi talagang pangbato ang mga dilawan laban sa Duterte, sa Marcos. Wala silang pangbato ngayon. Kaya ito si Risa Hontiveros, ito yung napili nila na para bumanat at maghanap ng issue na ibabato or mga paratang labang kay BP Sara. Ito yung nakita nila na may potential, di umano. Pero kahit Risa, tumakbo ka, di ka mananalong presidente dito sa Pilipinas. Ako na nagsasabi sa'yo. No, hindi ako anti-government, pero ako nagsasabi sa'yo, wag na.
Huwag mo nang balakin. Magtatandem pa kayo ni Romualdez? Huwag na kayo magtandem ni Romualdez. Kung kayo lang din naman iboboto namin, matutulog na lang kami. Ha? Tagal-tagal nyo tagal-tagal nyo ng mga politiko, wala nga kayong nagawa dito sa bayan, tapos ganyan ang gagawin nyo. Tatakbo bigla-bigla kayo ng presidente. Para saan? Ha? Para saan yun? Kaya yung sinasabi dito na mahilig talaga to sa propaganda, totoo yan. Para nga naman mapag-usapan at para pagdating ng eleksyon, tatakbo na. Ang aga nga ng kampanya nila eh. Supreme Court na illegal at wala sa hulog. Pati sa di umanong criminal act ang ginawa nila noong direktor pa ito ng PhilHealth dahil isa di umanong illegal ang pagbibigay nila ng birthday gifts sa kanilang sarili. Mga Christmas bonus, certain month pay at kung ano-ano pang pay. Dagdag pa ni Jay Sonsa at pati di umano pagpapaganda nito. At kahit saang anggulo tignan, talagang hindi katanggap-tanggap ang laki ng halaga ng perang nawala sa pondo ng PhilHealth. At kung ating matatandaan noon, Malamang sa malamang idadahilan dito ni Risa Ontiveros yung pagkakahack ng account ng PhilHealth. Kasi alam nyo doon sa pag-hack ng account ng PhilHealth, di ako naniniwala doon. Napakataas nyo na kumpanya. Wala ba kayong napakagaling na IT? Hindi ba kayo kumuha para ma-hack yung yung system nyo? Doon nagtataka ako doon eh. Kwinestyon nila ang desisyon ng COA na mali ang paggastos nila sa pera ng PhilHealth. Kaya korte, nagbigay linaw na illegal di umano ang mga ginawa ni Senator Risa Hontiveros noong direktor pa ito ng nasabing Naku ahensya. po. Ay ayon kay Jason Sa at ayon pa sa post ng Supreme Court sa pagtanggi sa petisyon ng PhilHealth, ipinasya ng Korte Suprema na ang fiscal autonomy na tinatamasa ng PhilHealth sa ilalim ng charter nito, Republic Act No. 7585 o ang National Health Insurance Act of 1995 ay hindi ganap at hindi maaaring maging tanging batayan para sa pagkakaloob ng mga benepisyo o mga allowance. Binigyang diin din ng korte na ang kapangyarihan ng PhilHealth na ayusin ang mga sweldo at allowance ay napapailalim pa rin sa kaukulang mga alituntunan at patakaran na maaaring ilabas ng Pangulo. Sa kasalukuyang kaso, natagpuan ng korte na walang legal na batayan para sa pagbibigay ng mga hindi pinapayagang halaga ang pagbibigay ng transportation allowance at project completion incentive sa mga kontraktual na empleyado ay Alam mo si Risa Ontiveros ngayon, kung anong papel niya ngayon sa Senado? Alam niyo kung parang Laila de Lima dati. Ganito si Laila de Lima dati kay Tatay Digong eh. Halos lahat na lang pinuna, sinilip. Pasalamat talaga. Salamat talaga kayo. BP presidente lang si Inday Sara. Kung nagkataon na iyan ang naging presidente natin at sa susunod yan ang magiging presidente, iyak kayo lahat. Totoo yan. Yung mga vlogger dyan na patuloy na siya sabi na may babae, may babae. May lalaki si BP Sara, hindi na kasi kasama sa issue ngayon ng politics yun. Personal na buhay na yun, pati si Jan Amores na nananahimik, dinamay nyo pa. Swak kayo dyan. Ako ang isasabi sa inyo. Iiyak tawa kayo pag nandun na kayo. liwas sa hayagang probisyon sa mga job order contract na ang tanging kabayaran sa kontraktor ay ang daily rate na napagkasunduan. Tungkol naman sa educational assistance allowance na ibinibigay sa mga regular na empleyado, walang batas o pagpapalabas mula sa Department of Budget and Management na nagpapahintulot sa naturang grant. Nagpasya din ng korte na alinsunod sa mga alituntunin na inilatag ng 2020 na kaso ng Madira versus Commission on Audit. Ang mga tatanggap ng hindi pinapayagang mga benepisyo ay obligadong ibalik ang mga halaga, hindi alintana kung natanggap nila ang mga ito ng may mabuting loob o hindi. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila nanawagan na panagutin ng senadora
kung totoong may sala, pagbayarin sa mga kasalanan nito. Kasali na rin ang tila pagpapahiya di umano nito kay Pastor Apollo Kibuloy. At ayon pa sa kanila, dapat ay litisin din si Hontiveros sa anomalyang iyan. Akala mo kung sino siyang malinis kung magsalita. Eto yung about kay Pastor Kibuloy, tama ba? Kay Pastor Polo Kibuloy, tama ba ako? Kibuloy lang kasi alam ko dun. Ito isipin nyo maigi to. Ang tagal na pong ganyan si Pastor Kibuloy. Nakakapagtaka lang ako na bakit ngayon lang nila inimbestigahan at ngayon lang nila nilalabas yung mga nalalaman nila about kay Pastor. Ito, hindi ko kinakampihan si Pastor Kibuloy kasi talagang sa Duterte lang ako nakapokus eh. Wala akong pakialam doon sa issue niya. No? Ang ano kasi dito, ang nakikita ko dito, ang ginagawa nila is dahil kakampi ni Tatay Digong or ng mga Duterte, ito si Pastor Kibuloy, kaya ito yung tinatarget nila. Kasi kung talagang totoo yung pinaglalaban nila about kay Pastor Kibuloy, matagal na sana nila tong ginawa eh. Bakit ngayon lang? At nung nakaraang taon lang? Bakit ganun lang? 'Di ba? Kung talagang totoo yung pinaglalaban nila at kung totoo man yung binibintang nila kay Pastor. Tsaka ito ulitin ko doon sa sinabi ko nagtataka ako doon. Ito nagtataka ako doon sa mga witness. Nagtataka ako doon sa mga witness na sabi ko, sa pagiging bilyonaryo ni Pastor Kibuloy, napakadali niyang bumili ng babae ko sa totoo lang. 100k, 200k, half million. Ang ganda na Mala AJ Rabal. AJ Rabal eh. Diba? Tapos kung titignan mo yung witness, ito hindi naman ako nanlalait. Ako kasi lalaki ako kaya diba? May karapatan ako magsalita ng ganito. Kung titignan mo, sabi ko, ito yung ginahasa ni Kibuloy. Hindi mo mapapaisip ka na, Diba? Doon sa mga sinasabi ni Kibuloy na siya ang Diyos, ang tutol ako doon, ayoko nun. Pero yung dito kasi, sa ginagawa nila, na to dahil sa mga Duterte din to. Kasi nga, matindi galit nito ni Hontiveros sa mga Duterte. Kaya alam naman natin dilawan to eh. Alam niyo sa totoo lang, nagkaroon ng puwersa, nagkaroon ng puwersa ang mga dilawan laban dyan sa gobyerno nung umupo si Bongbong Marcos at nabulungan siya ni Romualdez. Hindi ko lang alam kung pumapasok sa isip ni Pangulong Bongbong Marcos na tinarantado sila ng mga dilawan tapos parang pinapalakas niya ngayon. Hindi ka sumagi sa isip niya yan. Na dati silang winawalang yan itong mga to tapos ngayon parang sila mismo yung tumutulong sa mga dilawan na umangat dyan sa gobyerno. Na parang sila kasi nakikita ko ngayon parang minamanipula na lang si Pangulong Bongbong Marcos. Parang may naghahawak talaga sa kanya. Pwede rin yung asawa, yung pinsan niya, si Tamba. No? Ilang nakikita ko dyan, sabi ko, ano ba naman to kaya nga hindi ako nagdidiis eh. Pwede ko naman i-suportahan si Bongbong Marcos. Nung eleksyon, sinuportahan ko silang dalawa. Dahil kay Inday Sara. No? Kasi ito lang yung mga nagsasabi pa pala na hindi daw totoo na dahil kay BP Sara kaya nanalo si Bongbong Marcos. Ito na lang isipin nyo. Nakakailang takbo na ba si Bongbong Marcos? Hindi nanalo-nalo. Pero nung naging tandem niya ang mga Duterte, biglang nanalo. At yung boto halos pantay na pantay. Paano nangyari yun? Ngayon, explain nyo nga. O sabihin nyo, hindi, dinaya siya ni Lenny. Hindi dinaya. At sige nga, bilangin nyo yung boto noon, tsaka ngayon.
Oh, ilan yung boto nun? Wala lang akong computer eh. Search ko sana agad. Hindi ko na maalam na matatapik ko to eh. Itong ganitong pinag-uusapan natin eh. Ilan yung boto ni Bongbong Marcos nung kalaban niya si Leni Robredo? Kalaban niya si... Sino pa ba mga kalaban niyan dati na wala sa isip? Kasi hindi ko naman dati yan sinuportahan talaga eh. No? Sino? Sino ang sino ang lamang? 'Di ba mas lamang pa rin yung pagtakbo nila ngayon? Dahil yun sa mga Duterte. O sino presidente nun? 'Di ba si Rodrigo Duterte, si Tatay Digong? Parang ano lang yan eh. 'Di ba pinromote ni Tatay Digong si Bongbong Marcos. Kaya siya minahal ng mga DDS, ng mga Duterte diehard supporter, no? Mga Duterte supporters. Pero kung hindi yan pinromote ni Tatay Digong, wala rin yan ngayon. Basta tayo hindi yan mananalo. Kaso nga lang, masakit lang sa kabila ng lahat na ginawa nila, pati yung tatay, 'di ba? Sa dinami-daming presidente na dumaan dito sa Pilipinas, no? Hindi man lang pinakailaman niyang bangkay ng ama ni Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Pero nung umupo na tong mga Duterte, sila pa nagpalibing ilang taon nang lumipas. Hindi kaya sumasagi din kaya sa isip nila ng mga Marcos yan. Tapos ito pa si Sandro Marcos, oh. Kinampihan pa si sino ba tong kinampihan niya? Nakalimutan ko. Nabasa ko yun eh. Si Risa Ontiveros ata ang kinampihan niya. Comment nyo nga dyan kung sino yung kinampihan niya dati. Sabi ko, wala talaga. Kaya, yan nyo. Pag nakaupo na lang ulit sa pagiging presidente si BP Sara, tsaka na lang natin sila pagtawanan. Sa Senado para siguro matabunan niya ang kanyang anomalya kaya siya sobrang pumapapel sa Senado ngayon. Tamrisa, ang galing mong magbintang kay Pastor Kibuloy saying na may yumaman, pointing your fingers to Pastor, but now ikaw din yumaman din at naging senador pa through PhilHealth during your time as director. Siya dapat ang imbestigahan, bilyones ang nilustay. Saka ito pinagtataka ko dyan. Di ba si Risa Ontiveros anti-government to? Diba, dati? Isa tong diba? Tama ba ako, NPA? NPA ba yan? Ano ba yan? Ito yung mga mga founder ng mga nagrarally, diba, dati? Tapos ngayon, naging senator. Tapos ngayon, gusto naman pumapel. Ito kung wala talagang halong pamumulitika, kagaya sabi niya lagi yan. Lagi niya sinasabi yan, ay hindi ko hinahaluan ng pamumulitika tong serbisyo ko sa bayan. What? Kaya pala, laki ng billboard mo. Tapos nakalagay, malasakit para sa mga magsasaka. Lang niya, yung letra, ganyan lang eh. Yung mukha niya, ganito kalaki. Ito yung billboard, yan, ito yung billboard. Ito yung letra, Tapos ito yung mukha niya. Tapos, basta hindi mo talaga mababasa eh. Malasakit para sa bayan. Ay, naku po. Pondo ng PhilHealth dapat sa babaeng yan makulong. Hindi siya karapat dapat sa kanyang posisyon. Magbayad ang may sala at may court decision. Ang court sana may patupad at maparusahan ng may sala. Pera ng tao ang pera sa PhilHealth. Dapat makulong kung hindi niya bayaran yung pera ng taong bayan. Isa, wala ka ng kawala. Sana naman aksyonan ito ng mga mambabatas dahil marami na ang nag-aakusa at isa itong ahensya ng gobyerno na sangkot pa'y empleyado ng gobyerno. Alamin kung totoong may salang senadora. Ibigay sana nilang tunay na resulta at patunayan nilang kahit ano pa man ang iyong katayuan, ang Pilipinas ay may batas na pantay sa lahat. Unquote. And maliban dito sa usapin ng pababago ng ating konstitusyon na Sir Jay, ay napag-usapan din itong Mindanao secession kung saan merong paglilinaw na ginawa ang ating Pangulo. Kasi after nung nagkaroon ng press briefing din, same na venue ata yun, napag-usapan na hiwalay na lang, magkaroon ng Mindanao Republic, nabuksan yung ideya, kumbaga. At after nun, sandamakmak na mga komento agad mula sa mga opisyal ng gobyerno,
mga mambabatas ang nagbigay ng pahayag. Parang hindi nila nakuha mismo ang gustong iparating ng Pangulo kung bakit nabubuksan yung ganoong ideya. Kung saan sinasabi na laging huli, laging wala sa priority ang Mindanao. Ang sa kanila agad, unconstitutional, labag sa batas yan, hindi yan maganda. Walang sumagot na parang, hindi namin nakakalimutan ng Mindanao, bubuhusan namin yan ng mga proyekto, bubuhusan namin, hindi na namin makakalimutan yan. Sir Jen, anong tugon mo rito? Alam mo, born out of frustration ang maraming ganyan. Number one, unang-una hindi bago yung intention to hindi tayo naasikaso ng Imperial Manila eh. Mabuti pa siguro magsarili na tayo. At hindi mo maialis yun, no? May mga ganun talagang school of thoughts na kasi kung tutingnan mo, I may be wrong, no? Pero sa mga pag-aaral kasi, tayo ang nagbibigay ng malaking bagay para sa buong bansa, no? In terms of income, lahat ng mga minerals, mga natural resources, nandito lahat sa Mindanao. Pagkatapos, palagi na lang tayong kulirat sa kapareho niyan. Biglang hindi natuloy yung Mindanao Rail, hindi natuloy yung ibang proyekto. Palaging ganun ang nangyayari. So, ang tao hindi mo masisisi ngayon. Siguro mas maigil tayo na lang kasi at least yung income ng Mindanao para sa Mindanao. Ako, for one, I like the idea. Kasi, unang-una, yun ang trato kasi parang second-class citizen yung mga tao rito palagi. Ngayon, ang sasabihin, yung mga congressman, natural yung mga congressman, magsasalita yan lahat yan, naka-anchor lahat yung kanilang pork barrel dun sa anong tawag nito, sa kumpas ng speaker. Oo, malamang. Papabor at papabor talaga yun. Pag hindi sila pumador doon, paktay ang nila doon, budget. Ano, papabor ka? Hindi ka pumador. Wala ka dito. Ay. Kaya ayaw man sa gusto nila, ayaw man sa gusto nila, kailangan nila sundin. Hawak sila na sa leeg ni Martin Romualdez. You do not expect them to say, anong tawag nito? But these are, pagka kinuwenta mo, 53 against several millions, ano ba yung, hindi sila nakikinig doon sa constituent nila, kung gano'n, na sentimento. Pero, having said that, ito yung pagbubukas sana ng pagkaisipan sa mga namumuno sa ating bansa na, kasi kasuhin nyo kami, yung pagkain nyo sa amin ang gagaling. Pagka nagka-problema kayo sa Africa. Ayan na nga yung problema dito sa atin Kung sino pa yung pinagmumulan ng mga ito niyan, yung mga produkto, bigas, sa madaling salita, yung mga magsasaka dito sa Pilipinas, kung sino pa yung mga magsasaka, sila pa yung napapariwara. Sila hindi pinapansin. Sila yung hindi napapansin. Sila yung hindi natutugunan yung kanilang mga hinanaing. Sila yung sila lagi yung kawawa. Kaya yung mga tignan nyo yung mga magsasaka, sinasabihan nila lagi ang mga anak nila na mag-aral kayong mabuti. Ayaw naming matulad kayo sa amin. Alam nyo kung bakit nila lagi sinasabi yon? Kasi nga ganito yun. Piruin nyo, naramdaman na ng mga magsasaka yung hirap na buhay. Yung hirap ng buhay na dinadanas nila ngayon. Lalo na ngayon. No? Kaya yung mga magsasaka, ayaw nilang matulad sa kanila yung mga anak nila. Kaya yung mga magsasaka natin, talagang dapat yan. Alagaan yan dahil tutusin, puro na lang halos may kita mo, halos mga matatanda na lang halos Kasi yung mga anak, wala na. Minsan, pag nakapagtapos, nasa ibang bansa na. Nag-iibang bansa na. Para maialis nila yung magulang nila sa pagiging magsasaka. Yan po ang totoo na nangyari dito sa Pilipinas. Yan ang hirap dapat. Kaya nga tama ito sinasabi dito niya na dapat tuunan ng attention itong mga magsasaka na to. Kaya yung Mindanao, hindi rin natin yung mga ibang yung mga kapwa natin Pilipino doon, hindi maiwasan na hindi makapag-isip na maghiwalay na lang tayo. Gusto ko na lang ihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas. Gusto na lang namin maghiwalay sa naibukod ang Mindanao sa Pilipinas, diba? Dahil ganyan naman nangyari. Tayo yung magsasaka dito, tayo yung nagpapakahirap, bilad tayo sa araw para may makain yung mga nandiyan sa gobyerno. Diba?
na pinaghihirapan natin yung tayo, hirap na hirap tayo dito. Samantalang sila doon, hala sige, hakot lang ng hakot. Payaman lang ng payaman. Ito, bukas sa Makalawa, may sports car na. May BMW na. Samantalang yung mga magsasaka, ilang taon nang magsasaka, halos motor nila, Rusi pa. Miri mo yan ha. Sila yung mga magsasaka, pero sila yung na hirap sa buhay. Paano may explain ng gobyerno natin yan? Hanggang ngayon, hindi pa rin may ipapaliwanag nila yan. Kaya yung mga katulad nila, yan, nito nila, yung mga sumusuporta sa Duterte, no? Na mga sinasabihan nila na anti-government, na wala naman tayong nakikitang pagiging anti-government sa kanila. Samantalang nagsasalita lang naman sila ng katotohanan, no? Ayun yung mga pinag-iinitan kasi nga diyan sila nabibisto. Diyan sila nabibisto eh. Dahil kung wala yung mga yan, katulad nila Jay Costura na yan, wala. Hanggang ngayon, bulag pa rin yung ibang mga tao. Okay, tuloy natin. Diyan sa Luzon, dito kayo kumukuha ng baboy. May problema kayo ng avian flu, dito kayo kumukuha ng manok sa Mindanao. Tama. Naubusan kayo ng bigas, dito pa rin nanggagaling sa Mindanao. Di ba? O, yung mga gold na yung mga opisina, bagaman sa Makati, nasa BGC, lahat ng negosyo nila, nandiyan pa rin sa North Davao Mining. Anong tawag nito, yung mga pineapple, yung mga saging, lahat yan dito sa Mindanao nanggagaling. Ang daming baka dito nanggagaling. So, hindi mo masisisi na yung mga taga Mindanao, yaman man lang hindi nyo kami nasikaso ng gusto, mabuti pa magsarili kami. Yun ang sentimento ni Asukal ng mga taga Mindanao. Sir Jay, consistent ba ang Pangulo Hindi. sa kanyang mga previous Akala ko na mga ako ng dating Pangulo Rodrigo Duterte, sa kanyang mga previous na mga pronouncement, lalo na nung binanggit niya last Sunday na walang big error ang si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi kita naulinig nga. Oo. Consistent ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga pahayag nang nabanggit niya last Sunday na walang big error na commit pa sa kasalukuyan si Dito, yung sagot dito ni former President Rodrigo Duterte, logic. Ngayon, kung hindi kaya nakutak mo yung salitang logic, huwag ka na lang magkomento. Wala naman, ito naman no? Ito totoo. Wala naman big error talaga kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga kasama. Yung mga nakapaligid lang ha. Kasi kung totosin, kung solo lang si Pangulong Bongbong Marcos, walang nagdidikta, walang bumubulong kaliwat kanan dyan, okay naman sana eh. Kaso, ang taba ng bubuyog na bumubulong sa kanya. No? Sobrang taba ng bubuyog na bumubulong sa kanya eh. Kaya, minsan nakakarindi din yun. Kaya, para hindi ka marindi, gawin mo na lang. Bongbong Marcos. Oo, walang pinagkalayo yan doon sa panahon ni Pinoy. Si Pinoy walang big error, pero yung mga tao niya sa baba, puro erroneous. Ganun din naman kung titingnan. Di ba? Tama ako sinabi ko eh. Wala namang error talaga eh. Sa totoo lang eh. No, tama naman yung sinabi ni Tatay Digong eh. Ang may error dito, yung mga bubuyog. Lalo na yung ito si Romualdez. Yung nagpapasira sa pangalan ni BBM, hindi si Duterte eh. Pero mo, saan ka? First time in history na isang speaker na namimigay ng ayuda with takal portion pa. Diba? With takal portion pa. Tapos may mukha niya pa. Ano yun? Talaga, si President Marcos, wala pang ginagawang malaking problema, malaking pagkapalpakan. Ang problema, yung mga nasa yung mga Sa baba. subalterns niya, ang dami ng error, no? Kapareho niyan, bigas, asukal, sibuyas, lahat yan. Meron, maraming error. Pero si Marcos per se, wala pa. Unless ma-pinpoint in the final analysis na siyang kapural nitong PI na politician initiative.
siguro yun ang magiging malaking error niya, no? At saka, kung meron mang error, ewan ko kung error naman natawag yan, yung hindi niya kayang kantihin yung mga tao niya, ang dami ng reklamo. Yun lang. Yun isa pa yun. Totoo yung sinabi dito. Hindi kayang kung si Romualdez, si Lisa, nakokontrol nila si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos hindi niya kayang kontrolin yung mga nasa baba niya. Yan ang totoo. Yan ang totoo talaga na nakikita ko dyan. Hindi niya kayang kontrolin. Duri mo isa kang presidente, tapos pinokontrol ka ng asawa mo ng ano. It's so very hurt. No? Tapos bagay, pinsan. Pinsan, kamusta ka na? Balita ko, namibigay ka na ng bigas. May mukha mo pa daw. May mukha mo pa daw. Sa balot. Sarap kumanta no? Misa nga maggawa tayo ng composition dito sa mga to. Sabihin na, uy, tumahimik kayo. Ayaw na ng tao ng ganyan, no? Yung ganon, malayo doon sa, kung nakamiss mo kasi yung tatay niya, yun, merong gagawa yung mga tao. Pero pag once na narinig niya na ayaw ng tao sa ginagawa ng mga ministro niya, ng mga alter ego niya, kumukumpas yung matanda, yung yumao. Na, uy, tumahimik kayo, mali yan, ayaw ng tao na yan, yung ganon. Ito kasi yun ang nakikita, yun ang impression ng tao ang dami ng palpak, bakit pinababayaan ni President Bongbong yan na ganyan ang mangyari? Sabi naman ng mga malilikot ang pag-iisip ng mga netizen, kaya daw walang nakitang big error si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi wala naman daw trabaho. Wala naman daw na trabaho, kaya walang big error. Grabe naman kayo mga kababayan. Wala naman sinasabing ganun eh. Wala naman sinasabing ganun na uy, naku, dagdag. Ang hirap kasi dito, kapag pinuri ni Duterte, ni Tatay Digong, ang ating presidente, may nasasabi pa rin sila. Kapag binanatan ni Pangulong Duterte, Pangulo na nga lang, ni former President Duterte, itong ating Pangulo, galit na galit sila. So, saan lulugar ang mga Duterte sa inyo? Lahat na lang mali eh. Lahat na lang sinisita nyo. Lahat ng teteng na yan. Kaya, hindi mo, pakinggan yung sinabi nila dito. Kung, alam mo, kung hindi ko malis din yun. Kasi, Umayon din si Sir Jay. pagka umikot ka, lalo na kung nagbabailan ka, pagdating mo ng Samal, dati parang sungkaan lang yung daan. Kaya Ngayon, hindi na, parang burug-burug na mukha na eh. dumami pa. Hirap mo ng mga nagbabailan. Parang burog-burog na mukha. Ano yun? Yung vlogger ng BBM, burog-burog yung mukha. Dati para daw sungkaan. Ngayon daw parang burog-burog na mukha. Buisit! Ay, naku. Tuloy natin. Saya eh. Kasi noon, nung panahon ni Villar, yung siya pang DPWH Secretary, konting problema, inaayos ka agad eh. Oo. How So, about yung nagsasabi ng comparison eh. how about Dati, example na lang. Opo. Yung panahon hindi, ayaw mo natin mag-compare sana ng Duterte at Marcos, Pero yung estilo ng pagpapatakbo ng gobyerno, no? Yung si Duterte kasi pag sinabi niya, ayusin yung karsada, ganun na yun. Yes, agad. Hindi ka nagtrabaho, may problema ka malaki, no? So, yun ang hinahanap ng tao kasi ngayon kapareho ngayon. Nagipana na naman yung mga anong tawag nito? Yung mga nagbebenta ng droga, yung mga krimen. Bagamat palaging, ang problema kasi, yung PCO, President. Okay, ito. Alam niyo, ang problema kasi dito sa Pilipinas, ang mga ugali ng mga Pilipino, kapag puro ka lang salita at kulang ka din sa gawa, mamimihasa yung mga yan, hindi yan susunod. Kaya yung panahon ni ni former President Rodrigo Duterte, pag sinabi ni Tatay Digong na gawin mo to at pag hindi mo to ginawa, ay sasamain ka talaga. Kaya yung mga tao nagsitinguan eh.
Tingnan nyo, wala nabawasan yung mga adikasan. Kasi alam nilang mamamatay sila pag di sila nagbago. Diba? Eh baka isisi nyo na naman, o bakit Jay, ganito, yung mga nadamay na hindi naman adik. Alam nyo, yung iba doon, hindi naman talaga sa drug war sa programa ni ni Tatay Duterte na namatay yun. Talagang talagang isinabay lang para si Tatay Digong ang mapagbintangan. Para maisama yun sa drug of war. Drug of war ba? Oo, doon sa programa ni Tatay Digong. No, yung tukhang na yan. Ayun yung mga ginagawa ng mga iba doon na, sige, halimbawa, talagang may intention na patayin yung isang tao dahil sa kabit-kabit, ganyan. So, mapagbibintangan agad doon na tukhang yun. Kasi alam naman nila wala na. Yung sasabihin ng mga dahil sa kay Duterte yan. Dahil sa programa ni Duterte yan. Kaya pinatay. Pero yung totoo talaga nun, dahil lang sa selos yun. Ganon ang nangyari. Kaya yung iba dyan, yung mga vlogger dyan na lagi nila sinusumbat yung mga drug of war, tukang-tukang, na masama si Duterte. Masama si Duterte sa mga masasamang tao. Totoo yan. Pero sa mga pero ang pinakamaganda rito, yan ang kailangan natin dito sa Pilipinas. Yung ganyang katibay ang loob, hindi yung nagpapadala sa mga sut-sut, mga bulong-bulong sa tenga. No, yan ang kailangan natin kaya sa darating na kaya matakot-takot na kayo. Malapit na. Ilang years na lang. Baka hindi umabot Baka biglang mapaupo si BP Sara nang wala sa oras So yun mga ka-DDS, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Ano may komento nyo dito sa atin na panood, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At maraming salamat din po sa walang humpay nyo na suporta sa ating minamahal na Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre sa ating Vice Presidente na si Inday Sara. At sa buong family Duterte at sa mga DDS vlogger dyan, mega love shoutout sa inyo. Ang kinaganda rin dito sa DDS vlogger, hindi sila yung yan sila Boss Dada, sila BRM channel, yan sila Parak. Talagang hindi sila mga suplado, no? Daming nanonood sa kanila, talagang kaya nakakainggitan ng mga BBM vlogger yan. Kaya sabi niya, ba't ganun? Dami views doon sa DDS. Dito sa amin, wala. Mga tulonggis kayo. May monthly allowance naman kayo. Hayaan nyo na. So yan, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.